mismong kagawad ng barangay ang inirereklamo mo. Pinapaharang kami sa tanod niya dahil sa mga magnanakaw. Inamimili kami. Ang magnanakaw, hindi naman po yan kukuha ng bagay para binabayaran. Totoo po na pinagbabawal po natin yung mga mangangalakal sa loob ng Villamor. Ang sabi namin sa kanya, sir, i-hold namin ang pagpapasok dito kasi nga magkakaroon kami ng IT system para hindi siya madamay. Pero bakit sinasabi sa amin iba? Sabi niya, huwag na akong babalik. Pag bumalik daw ako, kukunin niya yung sidecar ko. Ang sinasabi niya, ipinagbabawal yung ini-stop niyo siya. So ano ba talaga? So, kung pag-uusapan natin ang junk shop, edi dapat din, sir, bawal din po si Kagawad para po fair. Totoo naman po na meron siyang junk shop. Ang nagpapatakbo po ng junk shop ay ang misis ko. Then, hindi na din dapat pwede magpatakbo ang junk shop ni Kagawad dyan. Ang tawag po dyan, restriction of the freedom to travel. Paglabag sa saligang batas yan, mga kabarangay. Now they're granting unwarranted benefits sa kanilang mga kamag-anak. Ang inyong pinakamababang kasong haharapin, graft and corruption. Lahat ng mga nangangalakal dito, sir, nagpaliwanag na namin yan. Pinag-uusapan kasi dito kung anong gagawin natin para sa mga tao para tuloy pa rin ang pangangalakal, but they are being regulated and watched over. Ano yun? So, titigilin mo na lang hanap buhay nila. Pero yung junk shop mo, patuloy pa rin. Isa daw kayong mangangalakal. Apo. And nakita ko sa video, medyo parang parang malalaki ang inyong mga Ine-expect binibenta. namin yung mga talagang bote-bote, ganun, papel. Mga delata, ganyan. Pero ito po, sa inyo po ito, cart nyo po ito? Apo. Gusto ko malaman, sir, siguro kwento mo sa amin, paano nyo po binibili or nakukuha itong mga ganitong klaseng kalakal? Minsan, tumatawag sa akin. Pag walang tawag, naghahanap ako ng mabibili. Okay. Kilala naman ako ng mga sa tinagal-tagal kong pinagbutihan ko yung pakikisama ko sa mga residente. Kilala naman nila ako na bumibili. So, dumami na yung suki mo dun sa area. Yun ang Opo. sinasabi mo. Kasi tinatawagan ka eh. Opo. So, pagka tinatawagan ka, ibig sabihin, may pwede kang hakutin ng mga appliances. Okay po? Dito sa barangay ba ni Kagawad, kailan ka po nagsimula? Noon pa, mga 2005 pa yun. 2005 din talaga, nagsimula ka dito sa Namimili barangay. na ako dyan. Kung tumagal siya ng ganun ka, ibig sabihin maganda rin ang bigay mong presyo sa kanila. Hindi mo sila binabarat. Opo. Kung bumabalik ka doon, kamo nga, madami ka ng customer dyan, ibig sabihin maganda rin yung pakikipag-transaction mo doon sa mga residente. Opo, Pero ganun. nagkaroon ka ng problema, sir. Ano naging problema mo at mismong kagawad ng barangay ang inirereklamo mo? Yan. Ano pong nangyari, sir? Siya po talaga yung naghihigpit sa amin na pinapaharang kami sa sa tanod niya. Pag Bakit sinabi parang- pong hinaharang ka, anong ibig mong sabihin nun? Pinapatigil? Opo, pinaharang tapos pinapapunta muna ako doon sa barangay. Bakit ka tinitigilan ni Kagawad na magnegosyo or mga lakal sa barangay na yan? Anong ginagawa? Bawal daw po. Sino ang nagsabi na bawal? Yan, sa barangay. Tapos yung Kagawad ang alam kong nag-ano sa kanya. Pwede buwang pangalanan yung Kagawad? O, kasi madaming Kagawad Opo. sa barangay. Sino pong anong Kagawad Acosta po. Si Kagawad Acosta. Pagka sinasabihan kanya, ano yung niya, literal na sinasabi sa'yo? Yung paulit-ulit yung sinasabi dahil sa yung mga luma niyang kwento na dahil sa mga magnanakaw. Dahil sa Paulit-ulit magnanakaw, na- pero may Opo. natuturo ba siya na talagang ito, may picture, may video na nagnanakaw? Wala nga po basta dahil lang daw dun. Paulit-ulit lang yung kwento niyang ganun eh. Luma na yun, luma ng kwento niya yun eh. Ngayon po, ang sinabi niya naman, ordinansa daw nila. Kayo po ba nakita niyo yung papel na may ordinansa talaga? Wala po. May binasa po sa inyo? Wala po. Yun parang dinadivert niya sa inamimili kami. Ang magnanakaw, hindi naman po yan kukuha ng bagay para binabayaran Para bilhin, eh. oo. Tama. Kukunin lang yan, walang bayad yun. Kami Pero kayo ba, sir, may insidente bang naging suspect ka sa pagnanakaw? Kasi bakit ka nila pipigilan dyan? kilala po ako niyan, ma'am, ni minsan. Exactly. So, Opo. may report ba laban sa'yo napatungkol sa pagnanakaw? Wala po. Ni isa, minsan. wala? Opo. Kahit sa barangay namin, wala akong kanyang issue. Base sa research namin, meron daw si Kagawad sariling junk shop. Totoo o hindi? Opo. Si Kagawad ba mismo nagpapatakbo nito or trusted niya?
Yung asawa niya ang nagbabantay doon. Pero kumikilos din siya at gumagalaw para dito sa junk shop na to. Minsan nandun siya, pag wala siya sa barangay, nandun siya sa ano. So siguro no, mas maganda na marami mga katanungan tayo ngayon, Kate, na kung saan dapat sagutin itong sinasabing kagawad na inaakusahan itong Paul John. So mga kausap natin ngayon, si Kagawad Amante Acosta ng Barangay 183 Villamor, Pasay City. Magandang umaga sa inyo, Kagawad. Sir, magandang umaga po. Si Secretary John Paul Bedia po ito ng Barangay 183 Villamor. Bilang Secretary po, I can speak in behalf of our good Kagawad. Ngayon, Sir, matanong ko lang, no, ikaw ba talaga ang tagapagsalita at nandiyan naman si Kagawad sa tabi mo? Hindi ba pwede si Kagawad mismo makipag-usap? Pwede naman po. Kaya lang po, gusto ko lang pong parating yung posisyon ng barangay patungkol sa reklamo. Sige, sir. Alright, go ahead. Totoo po na pinagbabawal po natin yung mga mangangalakal sa loob ng Villamor. Pero hindi po yun arbitrary decision ni Kagawad Amante kung hindi ng buong council po. Kasama po ang lahat ng kagawad natin, ang ating punong barangay, no? At pati na rin po yung mga department heads ng buong barangay. Pero sir, nabanggit niyo yung pinagbabawal. Is it officially pinagbabawal? Pinaplanong ipagbawal? Kasi medyo nakakalito yung term na yon. Bali po kasi, nasa proseso po ang council ng pag-create ng barangay resolution patungkol dito. Because of the mounting complaint coming from the residents themselves, kaya po umakto ang ating barangay. You were saying that there's mounting complaints laban dito sa mga nangangalakal sa lugar. Ano pong klaseng mga reklamo ang binabanggit po ng inyong mga residente dyan? Actually, na-associate po yung mga pagnanakaw, pag-akyat bahay, may mga bisikletang nawawala, mga sapatos, mga battery ng Have these complaints been officially filed, or if not, at least ba na-notify ang ating kapulisan na umano'y merong pagnanakaw sa lugar? Opo, naka-blatter po lahat yun, may data po tayo, at saka may record din po, may nakikita sa CCTV. Okay. Associate sa kanila. Kaya kung yung kaibigan natin na nagko-complain dyan, it's not specifically siya lang po yung pinatatamaan nun, kundi lahat po. So okay, so kung may nangangalakal sa lugar, then ano po yung akusasyon dito na kung saan may balibalita na itong si Kagawad ay umano'y meron daw junk shop? Totoo naman po na meron siyang junk shop. Actually, biktima nga po siya. Dahil alam po ng komunidad na meron siyang junk shop, ang nangyayari ho, kapag may nakawan, pumupunta sa junk shop niya at doon hinahanap yung mga item na ninakaw. Pero, di ba, sir, kung pag-uusapan, no, kung may tatamaan din dito in terms of pangangalakal and what, then hindi na din dapat pwede magpatakbo ang junk shop ni Kagawad dyan. So, kung pag-uusapan natin ang junk shop, edi dapat din, sir, bawal din po si Kagawad para po fair. Paano naman itong si Paul dyan na gusto din magnegosyo? Siya naman ay more of binibili, kinikilo niya. So, ang kina-question ko ngayon, kung pinasasara niyo yung pangangalakal, edi dapat isara din yung junk shop. Hello, sir. Kagawad Acosta po, sir. Yes, Kagawad. Regarding sa sinasabi tungkol sa junk shop, ang nagpapatakbo po ng junk shop ay ang misis ko. Sir, noong nagkaroon na ng mga kwan, hindi na binibili ng misis ko yung mga kalakal na nanggagaling sa mga pedicab at saka mga e-bike na nagbebenta. Natanggihan na po yan. Kaya sa labas po sila nagbebenta kasi nga po, once na may mangyaring nakawan, sa amin nahanapin. Pati po kami napapaabot. Okay, so nababanggit, sir, yung nakawan. Has it been proven na itong talagang si Paul John ay sangkot dyan sa pagnanakaw? Hindi po naman namin sinabing ganun. So wala pong official evidence or akusasyon na sangkot itong si Paul John. So kung ganun, bakit niyo po din pinagbabawalan nito si Paul John? Ganito, sandali, sir. Kaya sir namin pinagsabihan siya kasi kung hindi sir siya pinpoint na magnanakaw. Ang sabi namin sa kanya, sir, baka madamay ka lang sa mga kwan. Pansamantala i-hold namin, i-hold namin ang pagpapasok dito kasi nga isasaayos pa natin ang mga gate na to. Magkakaroon kami ng ID system. Ang sa akin naman lang, sir, kinausap namin sila na para hindi siya madamay sa mga galing ng mga ibang Yes, Kagawad, naintindihan ko na para wag siya madamay doon. Pero bakit sinasabi sa amin iba? Ang sinasabi niya, ipinagbabawal yung ini-stop niyo siya. Lahat ng mga nangangalakal dito, sir, napaliwanag na namin yan. Tayo, magkakaroon tayo ng sticker. Pati sidecar niyo, lalagyan natin ng sticker yan.
lalagyan natin ng, bibigyan kayo ng ID. Pero magpe-present kayo ng mga, siyempre may mga clearance. May letter ang kapitan nila na good moral character itong tao na to. Kaya tinatanggap namin, sir. Okay, Kasi, sir, so once kagawad, na kung may naman, process pala na ganyan, na mukhang inaasikaso umano ninyo, itong mga tao, di bakit lumalapit ito sa amin na umano'y pinagbabawalan nyo daw? At kakasabi nyo lang kanina, sinabi ng inyong mismong sekretary na bawal umano na mga lakad sa lugar. So bakit ngayon barang sinasabi mo ng ID lang, sticker lang kailangan? So ano ba talaga? Bakit ngayon may cambio with conditions na pala? So ano ba talaga na pag-usapan ng council ninyo? Napag-usapan si Ikuwan, sir, muna. Habang hindi pa natin nakukonstruct ang magkakaroon tayo ng kwan, i-hold muna natin yan, ipagbawal muna natin yung mga ganyan. O sige, ganito, babalikan ko ang aming complainant, Sir Paul John. Ikaw ba ay nasabihan ng barangay na hold muna at gagawin nila ng paraan yung mga IDs and whatnot sticker para ikaw ay pwede mga lakal ulit? Wala pong nabanggit na ganyan. Sabi niya, huwag na akong babalik. Naku po. Naku, wag daw babalik. Pag bumalik daw ako, kukunin niya yung Oh, ayan, isa pa yan, ko, kagawad. saka sidecar ko. Gusto ko tanuhin, kagawad, may ganyan daw na binitaw na statement ka. Para po malinaw, kasi po lumalabas magkaibang version po kayo. Ako po naniniwala personally na hindi po lalapit to kung ang explanation sa kanya temporaring i-hold. Bibigyan ka namin ng ID, may free will kang mga lakal. Pero ang reklamo kasi ni Paul John dito, pinagbabawal, pinagsusulat ng waiver, at kukunin o kukumpiskahin yung mga dala niyang sidecar. Tama po kayo, sir. Tama kayo, ma'am. Tama. Opo. Pinapirma yan dito. Tama po, sir. Kasi paulit-ulit siyang pinagsabihan, ha? Yun nga po, kagawad, yun po yung sasabihin ko. Nakikinig rin po yung barangay. Kagawad, tatapusin muna namin ang aming sinasabi. Cut ka ng cut. Paano tayo makapag-usap na maayos dito? Relax lang muna tayo, kagawad, para po magkaintindihan tayo. Nabanggit niyo po kasi na pinoproseso pa lang po yung ordinansa. So, ang dami pong questions ngayon. Yung gate namin, yung mga gate namin, yung mga gate na entrance... Kagawad, hindi gate yung hindi issue po gate, yung ordinansa. Yung pinag-uusapan kasi dito, kung anong gagawin natin para sa mga tao, para tuloy pa rin ang pangangalakal, but they are being regulated and watched over. Now, ang sinasabi niyo lang, bawal, gate. Ano yun? So, titigilin mo na lang hanap buhay nila. Pero yung junk shop mo, patuloy pa rin. Officially, ordinansa na po ba yung pinapatupad? Kasi ang sabi nyo kanina, pinoproseso pa. Si Secretary po ba nandyan? So, under process pa yung inyong ordinansa. Tama po ba, kagawad? Sagutin nyo na lang. Si Secretary po ito. Sa kasalukuyan po, hindi pa po tapos yung ordinansa. Alright, hindi pa tapos ang ordinansa. Na kinakailangan sa council namin. Yun po. So, hindi pa tapos ang ordinansa pero nagpapatupad na yung inyong barangay, sir? Siyempre po, kasi may mga complaint po coming from resident. Kung mabibigyan po namin kayo ng idea, ang aming pong barangay ay isa sa secured at saka progresibong barangay. Meron po kami. Bakit may magnanakaw, Secretary, kung secured? Tama. Medyo hindi lang po nag-fit kasi yung mga statement. Pero, Secretary, maging malinaw sa amin, once and for all, bawal ba? Ipagbabawal pa lang? Temporary lang ba to? Samantalang pinagbabawal po, habang ginagawa namin yung mga measures to protect the security of our community. O, ibig sabihin, temporaryng pinagbabawal siya at yung ibang mga ngalakal. Hanggat hindi po sila na-identified properly at saka meron po kaming part ng mga provisions doon sa barangay resolution na ginagawa namin is bigyan sila ng regulatory actions like hanggang anong oras sila, hanggang saang territory sila. Whatever complaint happen, para ma-disassociate sila sa complaint, kailangan they are properly identified. Okay, which I'm sure si John Paul papasa kasi ang dami niyang suki sa barangay niyo. Unless na lang this is something personal. Sana po hindi ito personal, Secretary. Necessary ID. Opo, Secretary, kasi po ako po nag-overthink lang po ako bilang investigator. Kung sakaling temporary bawal ang mga outsider, mga ngalakal, kanino ako magbebenta ng kalakal ko? Sino bang nandyan? Which is ang magiging isip ng tao, junk shop ni kagawad. Hindi kayo magbebenta. Marami pong bumibili sa labas. Kaya nga po, di ba po temporary pagbabawal nyo yung mga outsider na mga ngalakal? Tama po? Habang kinakraft nyo yung ordinance. Hindi lang po outsider, kahit po taga dito sa loob. Okay, kung mga ngalakal pero sila, still they the need to junk be shop properly exists. identified.
Pero still, yung junk shop ni Kagawad, okay lang mag-operate. Kasi nga, hindi naman siya sakop ng ordinansa ninyo. Nasa loob siya ng barangay. Kaya nga po, doon po, nakikita niyo po sana yung punto ko, sir. Yes, yung punto niya, sir, May nasa loob ng magbe-benefit. inyong barangay, tapos ang nangyayari, nakapagbenta pa rin siya ng umano'y kalakal, itong sinasabing junk shop. So kung ang sinasabi niyo, you're trying to promote a secure barangay na walang umano'y nangangalakal, di dapat, sir, sarado din yung junk shop na yan, lumipat na sa ibang barangay. Yun, sir, ang aming punto. Kasi meron kayong pinapapatupad, lahat ng sakop ng sinasabing pangangalakal, dapat isara. Ganito na lang, sir. Ganito na lang, sir. Instead of us arguing, let's just base it off dito base sa ating batas ngayon. Magandang umaga sa inyo, Attorney Batas Mauricio. Magandang umaga po, Ginoong Cartulfo. Magandang umaga din sa ating mga kasama dyan. Ganito po yun, credit where the credit is due ang aking nakikita rito. Ilalim po ng Local Government Code of 1991, lalo na po yung sa mga barangay local government unit, pati na po sa lahat. In fact, pati sa bayan, sa lungsod, sa lalawigan, meron sila nung tinatawag na police power. Ibig sabihin ng police power, kapangyarihan upang pangalagaan ang kapayapaan, kaayusan sa kanilang lugar. So karapatan po nila yon. Kaya lang po, mga tiga-barangay, huwag niyong kalilimutan sa inyo pong paghawak ng kapangyarihan upang itatag ang kaayusan at kapayapaan sa inyong lugar, meron po kayong mga hakbangin na dapat sundin. Public consultation. Yes. Kailangan nyo magkaroon ng public hearing, hindi lamang hearing sa loob ng barangay hall o ng air-conditioned offices ng mga barangay officials. Yes. Hindi po yan katanggap-tanggap dahil ang tinutukoy pong dinig publiko, pampublikong pagdinig. Lahat po ng stakeholders inaanyayahan. Kasama na itong mga nangangalakal na nauna ng napahintulutan o di kaya wala namang pagbabawal para mga malakal sa inyong barangay o sa inyong lugar. Pangunahin po yun. Pag hindi po nasunod yan, mga taga-barangay, sino man kayo, hindi na lamang po itong kausap nating barangay ngayon, ang inyong pinakamababang kasong haharapin, graft and corruption. Section 3, paragraph E. Ano po nakalagay dyan? Pagka po isang opisyal ng gobyerno sa anumang antas ng paglilingkod mula sa gobyerno nasyonal hanggang gobyernong lalawigan, bayan, lungsod at barangay. Yes. Po. Abay, kailangan po nilang huwag kikilos para paboran ang kanilang sarili, paboran ang sinumang tao. O di kaya huwag kikilos upang gumawa ng hindi makatwirang pinsala. Yes. Yung pong pagbabawal sa pag-ikot ng mga tao sa loob ng barangay not unless covered by a national law. Ang tawag po dyan, restriction of the freedom to travel. Yes. Ako po, Grabe. paglabag sa saligang batas yan mga kabarangay, delikado po kayo, masasampuan po kayo ng kaso. At magsisisi kayo na bakit ginawa niyo yan nang hindi man lang kayo kumukonsulta sa abogado. Abay, inaakusahan nila lahat ng mga ngalakal at pati nga po yung mga ibang taong dumadaan sa kanilang barangay na siyang dahilan ng pagnanakaw. Paninirang puri po yan. Yes. Walang batayan. Now, attorney, gusto ko lang banggitin kasi they keep on saying na bawal ang pangangalakal sa barangay. Pero I want to know what is their definition of pangangalakal? But they themselves, even the Kagawad and the barangay secretary has said na yung asawa ni Kagawad ay merong mismong junk shop. Ay lalo na pong papasok sila sa Section 3E, Republic Act 3019, Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Now they're granting unwarranted benefits sa kanilang mga kamag-anak, samantalang iniipit nila ang bayan. Kailangan po kumilos sila para matiyak nila kung sino mga magnanakaw, mapigilan, hindi yung ganitong dahil ang linya ng negosyo ng mga taong pumapasok dyan, nakukompetensya ang kanilang sariling negosyo o negosyo ng kanilang pamilya, umaalma sila at gumagawa sila ng paraan para hindi matuloy yung mga taong malinis ang hanap buhay. Ginoong Cartulfo. Attorney, gusto ko lang balikan itong si barangay. No? Kung ano ang kanilang magiging sagot base sa inyong mga nasabi na ayon sa ating batas. Siguro balikan natin si Barangay Secretary kung anong kanilang masasabi. Nandiyan pa ba si Barangay Secretary?
Opo, andito pa po. Alright, sir. Siguro narinig nyo naman ang aming abogado. Ano pong magiging sagot ng ating barangay dyan? Actually, agree po kami sa lahat ng sinabi ni attorney at pati na rin sa mga opinion niyo po. Okay. Kaya lang may mga kaklaruhin lang po kaming puntos. Number one, hindi po namin sinisingle out si Mr. Paul dyan na hindi pumasok sa barangay namin dahil siya ay taga-ibang barangay. Ang inaano po natin, tama po kayo, magkakaroon po kami ng mga countermeasures para ma-regulate yung mga ganitong activities. Hindi po anti-poor yung aming pong barangay. Sa katunayan, kagaya ng sinasabi ni Kagawad Amante, para mapahintulutan sila at mailayo sila doon sa mga complaint or may associate sila sa complaint ng pagnanakaw, ay they need to be properly identified sa barangay. Kaya po hinihingian po namin sila ng mga identification kung saan silang barangay, hinihingian po namin sila ng barangay clearance where they came from. Tapos, ini-issuean ho namin sila as accredited merchant or person na pwedeng umikot dito. Kasi po, yung mga kabarangay po mismo namin, sila po ang mga nagtatanong doon sa mga umiikot na vendors, na mga ngalakal. Sila mismo nagsasabi, kayo ba ay kilala sa barangay at nag-iikot kayo dito? Alright. So yun po. Secretary, so ang inyong masasabi, sir, ay hindi nyo po pipigilan bagkos magkakaroon lang na regulasyon na kung saan may mga requirements na kailangan lang isubmit and then doon natin masasabi onwards na papayagan ito pag-ikot umano para lang mas makita natin na talagang itong mga tao ay kilala ng barangay at hindi mga anggamba ang ating mga residente. Opo, tama po kayo doon. Alright. Now, sir, I would probably suggest na talagang paigtingin ang pagroronda ng inyong mismong barangay and also as well ng ating kapulisan kung pwede nyo ma-coordinate na umano'y, merong pagtaas ng crime dito ng pagnanakaw, then it should be coordinated with the police para they can increase yung visibility to lessen yung pagnanakaw. So, sir, Secretary, anong magagawa natin ngayon para kay Paul John? Ano ang gagawin ng ating barangay? Dahil sabi ninyo naman, hindi naman nyo naman pipigilan, bagkos gusto nyo lang ma-comply yung requirements so that he can move forward with doing certain transactions in the barangay. Ngayon, kung hiling niya po ay yung karapatan niya makapagpangalakal, kailangan lang po naming ma-profile siya. Kasi pagka may mga nahuhuli po kaming mga suspect sa pagnanakaw na dinadala rito sa aming barangay, pinoprofile po namin yon. Hindi po natin pinagbabawal na magpunta sa aming barangay si Paul Jan. Okay. Ang nais lang po namin ay sumunod ho siya sa patakaran para po nang sa ganon, hindi rin po siya maharas ng aming mga kabarangay. Alright. Okay, so tatanungin ko itong si Paul John ngayon. Anong sa tingin mo sa naging nagsagot ng barangay? Sa akin, magpapasalamat ako dun dahil pwede na akong makapaghanap buhay. Yun lang naman sa akin, makapaghanap buhay. Handa ka mag-comply. Opo. Kausapin mo si John Paul. Magkapangalan pa kayo. Paul John, meet John Paul. Secretary, kausapin ka ni Paul John kasi ready naman daw po siyang mag-comply dun sa mga requirements. Sir, pasensya na po kayo, sir. Hindi ko naman kagustuhan to eh. Yun lang, sir. Gusto ko lang makapaghanap buhay. So susunod at susunod ka doon. Susunod ako sa iyong... Basta lang huwag kang pagbawalan na maghanap buhay. Opo. Sana po yung mga katulad ni Sir Paul John na maayos naman pong nakikipagtransaksyon dyan sa mga residente nyo, ay pagbigyan po siya talaga at huwag po siyang pigilan na maghanap buhay, Sir John Paul. Yun lang ang pakiusap ng bitag sa barangay ninyo. Wala pong problema, ma'am. Actually, fan kami ng bitag. Salamat po. Salamat po. So clear naman, sir, na meron lang kailangan i-comply na requirements which we have communicated dito kay Sir Paul John. Okay? Pero at least ngayon, nagkaroon na ng klaro on both sides na dito kay Sir Paul John na walang pagpipigil, walang umano, more of kailangan na i-comply ang requirements to go ahead itong paghahanap buhay ni Sir. Copy po, copy. Wala pong problema. Alright. So with that said, Sir John Paul, kami nagpapasalamat din sa inyong barangay sa pag-uusap natin ngayon. Salamat din po. So siguro naman, Sir, klaro na ngayon naman may kailangan lang requirements na kailangan lang sundin.
at makakapaghanap buhay pa rin kayo. Makikipag-ugnayan pa rin ng aming staff after ng airing to talk with the barangay to help you para kahit papano ay wala na maging umano'y problema, manggigitna pa rin kami. Hanggang sa makuha mo ng kailangan mong kunin, then patuloy ka na maghahanap buhay sa inyong barangay. Salamat po. So kami nagpapasalamat once again, sir, dito sa tiwala na binibigay ninyo dito sa ipabitag mo. And of course, on behalf of my father, Sir Ben Tulfo, kami ay nagpapasalamat sa inyo. Maraming salamat. Alright. Maraming salamat din sa inyo. At dyan tayo nagtatapos sa ating programa ngayong araw. Higit sa sumbungan, imbestigahan, ano mareklamo na bibigyan ng solusyon at aksyonan. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyong may ibang katangian. Katangiang bitag, ilalaban kay Digiiwan. In behalf of my father, Mr. Ben Tulfo, ako si Carl Tulfo, and kasama ko din ang co-host ko na si Bitag Kate. At ito ang hashtag ipabitag mo. Nagpapasalamat sa bitag. Nakabalik na po ako sa aking hanap buhay. Sana po marami po yung matulungan mga katulad ko.